Hello po mga kapatid, welcome po sa aking channel. Short background lamang po, ano? Kasi ako, hindi po ako isang handog sa Iglesia ni Cristo. Kumbaga, isa po akong convert. Dati po akong Katoliko, dati po akong altar boy, o bunting sakristan noon, elementary. Ngunit ako, mahilig kasi ako magbasa ng Biblia, kasi nga, may Biblia malaki rin sa bahay at palagi ko yung binabasa. Kasi yung una, magaganda mga picture, no? May Biblia kami na magaganda mga picture. Oo. Ngunit, may mga nabasa talaga ako na talagang hindi ginagawa ng Iglesia Katolika. Yun nga, medyo napatanong ako sa sarili nun. Nag-trigger ito, nung merong pasugo, nakapagbasa ako ng pasugo. At doon talaga naisip-isip ko at napag-alaman ko na talagang napakaraming ah, ano, doktrina na nakita ko sa Iglesia ni Cristo na naayon sa Biblia. Yun nga. So ang pag-anib sa Iglesia ni Cristo ay purely doctrinal. So wala pong ibang rason, purely doctrinal, mga doktrina po. Ngayon, ang panonoorin po natin ay reaksyon ng isang paring Katoliko. Hindi lang po isang pari, sikat na pari ito si Father Siano. Hindi ko alam ang kanyang pangalan siguro kaya. Pakikinggan natin, titingnan natin ang kaniyang reaksyon tungkol sa isinigawang INC rally noong January 13. Ito po. Doon ako na-impressed. Doon ako na-impressed. Nakita ko ba ang galawan, ang mga Crescenciano T. salita, Upod. ang mga Pangalan niya placards na dinala ninyo. Kuhaan ko ba, napaisip ako, ang ganda ng ginawa nila. Well-behaved ang mga tao. Yun. Nang di nagsigaw-sigaw, respetado ninyo ang public, respetado ninyo ang tao, at saka talagang well-oriented. In short, maganda ang pagkahanda ng rally na yon. Walang personal na tao na inatake. Wala, 'di ba? Karamihan sa mga rallies na makita ko, si so-and-so, kawatan ka, so-and-so, baba ka dyan, so-and-so. Pero sa kapayapaan ang gusto namin, kaunlaran ang gusto namin, pagkakaisa ang gusto namin. Sabi ko, napakaganda kung ganito. Kasi ako, advocate ako ng totoong solusyon kung merong conflict. Na attack the action, not the person. At doon ko nakita sa sa ginawa ninyong rally na yon. Attack the action, not the person. Take note po mga kaibigan. Buti pa to si Father, nakita niya yung yung pinaka-meaning talaga ng INC rally, pre-peace rally. Yung iba, nahaluan daw ng politika, kung ano-ano nang pinag-iisip. Yan. Bahala sila dyan. Before ako nagmisa, meron akong reaksyon sa ginawa ninyo. Pero sasabihin ko ba ito o hindi? Hindi ko pinaghandaan yon. Wala rin akong desisyon na, banggitin ko itong iglesia. Gusto ko mo congratulate sa mga leaders, mga organizers nining maong rally. Pagkanindot tanaon, mga 13 areas ang kinadak-an ang dito sa Quirino area, Grand Estancia, Manila. Pertigyong dakhanang tao, murag dabanig, murag ang yuta, giilisan o puti na ganing tiles or color. Nagsabi din ako na ang pinakahuling na-appreciate ko sa inyo dahil pagkatapos ng rally, nilinisan ninyo yung lugar. Yun. Sabi ko, the effort not to burden others is... Kung bakit ginawa yon ng Iglesia ni Cristo, pagkatapos ng rally ay agad naglinis kasi nga nung nakaraang aktibidad
yung malaking aktibidad na nakaraan, yung Worldwide Walk. Oo, yung Worldwide Walk, kung maalala niyo po. May kumalat kasi yung na issue na napakakalat daw ng area pagkatapos ng aktibidad. Ayun, kinuha na ng litrato ng mga media at ipinost sa mainstream media. Alam na natin kung saan ang mainstream media yon, ano. Ngunit hindi nila kinunan yung kabuuan. Hindi nila kinunan yung mga naglilinis. Yun nga, purely paninira po talaga ang pakay. Kaya ngayon, para walang rason para mangyari yun ulit, ayun, pagkatapos, linis agad. Yan nga. Yung iba nga, ang reaction nga ng iba mas malinis pa pagkatapos kaysa nung unang dumating. Kasi nga, nilinis talaga. Very, very noble and commendable. At hindi ko makapaniwala, Oo, dami, oh. millions of attendees nag-a-attend. Pagkatapos, napakalinis. Talagang objective tayo na titingin sa nangyari sa ating bansa, dito sa mga nangyayari na mga nakabigay sa atin ng kahirapan, kagutuman, at iba pang mga sitwasyon, kaguluhan, at saka mga crimes. Andyan naman Nakikita naman natin lahat yan. Kahit iglesia ka ba, katoliko ka ba, or wala kang relihiyon, nakikita natin yan. Kasi tao tayo. At how I wish na lahat ng sektor, pati na sa amin, sa katoliko, kasi hintay lang kami kung anong sasabihin ng aming mga leader din tulad ninyo. Napakaganda sana kung yung ginawa ninyo ay magawa din sa ibang mga sectors, sa mga malalaking sektor sa ating lipunan, tulad sa amin, Simbahang Katoliko. In a way na ma-reinforce ang ganong pangangailangan. Na wag na tayong magturuan ng daliri sa isa't isa kung sino ang mali, sino ang dapat parusahan. Kung hindi, ano talaga, objectively, ano ba talaga ang sitwasyon natin? So kung ganito ang nakita sa Iglesia ni Cristo at na-inspired kayo na gagawin ito para maagapan itong problema na hinaharap sa ating lipunan, kung nakita ko rin yan, nakita din ng ibang mga relihiyon, nakita din ng ibang sekta, and then magtulungan tayo. Yun naman po talaga ang objective, magtulungan, magkaisa para umunlad ang bayan. Walang kaunlaran sa isang bansang hindi nagkakaisa. Totoo po 'yan. Kahit sa isang maliit na organisasyon, kahit sa paaralan man 'yan, kung wala kayong pagkakaisa, kung wala kayong organisadong plano, talagang wala. Kung gulo kayo ng gulo, bangayan ang bagayan, hanggang bangayan lang kayo, wala kayong nararating na solusyon at wala kayong improvement talaga. Opo. Kaya buti pa to si Father, nakikita niya talaga kung ano ang pinakarason ng isinagawang rally. Yung iba, ano bang relihiyon nitong yung iba, yung nagmumura? Hindi ba sila naturuan sa kanilang, ayun nga. Isa din yan sa bagay na nagustuhan ko sa inyo. Yung faithfulness ninyo sa inyong leader. Iba siguro ang orientation ninyo, iba din ang orientation namin. Kasi kaming mga pare at doon sa mga obispo, meron din kaming promise of allegiance, pero hindi tulad sa inyo na para bang malalim at saka nakita ko na you are sincere or consistent sa inyong pakikinig at pagtupad kung ano man ang tinuturo sa inyo at binibigay na parang utos na ito ang gagawin natin bilang.
Yun din kayo din ang nakikita ko noon. May mga nabasa ako ng mga kautusan na hanggang hanggang sa basa lang talaga. Nung sa nakaraan kung kinaanibang samahan o relihiyon, hanggang basa lang. Unlike sa ngayon sa Iglesia ni Cristo, talagang naisa sa buhay. Naisa sa buhay, na-a-apply talaga kagaya ng pagpapasakop sa inyong mga leader. Pagpapasakop sa leader ng pamahalaan, gobyerno, at pagpapasakop din sa leader ng iyong simbahan o iglesia. Kasi para naman yan sa ikabubuti mo. Kapag hindi ka magpapasakop, yun ang mangyayari sa'yo. Magiging pariwara ka talaga. Kung mag-iiba ka ng landas, kabutihan lang naman ang pagpapasakop sa namamahala ay isang mabuting bagay kasi napapabuti ka. Iglesia ni Cristo, sinusunod ninyo. Sa amin naman, iba din ang aming sense of fulfillment sa Katoliko. So, maka-wish lang rin ako na sana meron din sa aming Katoliko na ganyang mga ugali. At kung paano yan ginawa sa mga leaders ninyo, sana matularan din namin sa pagpatupad din sa aming mga tungkulin bilang mga Katoliko. Bilang tao, no? At saka pare, pastor din. So, sa iyo, Ka Eduardo, congratulations. Patuloy mo yon at saka ako rin, meron din akong desire na sana ang aking mga Yun nga, ang isang paring Katoliko nagko-congratulate kay kapatid ni Eduardo Manalo. Pero yung iba, yung walang, ano ka ba? Ano ka ba sa iglesia nyo, sa sinasamahan mo relihiyon? Wala ka naman siguro eh. Nagmumura ka pa kay Eduardo, ano ka ba naman? Wala ka talagang galang. Tapos ngayon, nagpapalagi ka pa ng issue. Mga issue mo, nung mga nakaraan pa, naghuhukay. Old moves. pag-iisip bilang tagapangalaga sa aming flock din sa Katoliko na tulad mo, pag may sinabi ka, sinusunod ng iyong mga kapatid, and keep it up. May God bless you always. So, mga kapatid sa Iglesia ni Cristo, ang inyong dedication sa inyong relihiyon at saka sa inyong mga tungkulin sa bilang mga religious at saka sa ating bayan is very commendable so far in my observation and experience ngayon ay napakaganda. So thank you for giving me such kind of inspiration at ang aking kuan lang, hindi lang tayo mag-away-away huwag tayo mag-away-away, magtulungan tayo. And then ang mga reactions pagkatapos, no? I monitor din ako, malaking impact na bigay ninyo sa ating mga leaders, ating mga political leaders. Kasi una, yung layunin ninyo na suportahan natin ang presidente sa kanyang statement na ayaw ko yung impeachment ng vice president. Talagang humina talaga. Sa aking pag-monitor ngayon sa social media, sa ngayon ba, at this stage, humina. Hindi natuloy. Walang nagpirma. Talagang nakuha ninyo yung objective ninyo. Yung iba kasi nagsasabi na wala daw resulta yung ginawang rally. Meron nga eh. Yun nga meron. Merong resulta na sa naisagawang rally. Very fruitful. Doon ako na-impressed. So yun, maraming salamat po Father Shano sa magandang reaksyon mo sa INC Rally. Yun lang naman talaga ang objective kapayapaan, magkaisa. Maraming salamat at naunawaan mo kung ano ba talagang objective. Hindi kagaya ng iba ay puro kalokohan ang nasa isipan, puro kalokohan, puro gulo, negativity. Wala namang idudulot na mabuti yan eh. So maraming salamat po mga kapatid, mga kaibigan sa panonood. At huwag kalimutan mag-subscribe sa aking munting channel. Salamat po.